Hello guys, good day. Ito na naman si Chris. Ngayong araw pupunta tayo doon sa may bukid at papakita ko sa inyo yung tanim kong palay. Bago yan, bago tayo pumunta doon sa may bukid, kailangan nagdala tayo ng bag at saka yung extra na jacket para may mainit. Isuot natin ito mamaya at saka yung extra na damit kapag basa tayo mamaya ng pawis. May papalit tayo ng damit. At saka biskwit kapag nagutom tayo doon mamaya kasi medyo malayo yun. At saka tubig, malinis na to tubig na inumin. At saka pag pupunta tayo doon sa bukid, kailangan din natin dumala ng itak. Ito yung armas natin doon sa bukid. Ito yung palaging kasama ng magsasaka tuwing pupunta doon sa bukid. At saka pala. Tara! Ngayon pupunta tayo doon sa bukid. Yung malayo-layo doon. Kanayon, no? Kasi nag-harvest na ng tubo at saka yung truck kasi parang bigat yung daan nasisira ito yung bigat niya, yung gulong nagawa ng butas kasi nung nag-harvest sila nakaraang linggo umuulan kaya basa yung lupa at saka malambot kaya ito hirap na pumasok yung mga sasakyan o mga motor. O kapag summer, talagang di na umulan summer, naayos din naman ito. Saka pinapatag to, binubuldos. Saka kapag binubuldos to, gumaganda din yung daan, makakapasok din dito yung mga sasakyan. Kasi doon sa bukid marami pa doon pamamahay. Saka may mga barangay pa yun doon sa taas. Season na ngayon, pag-harvest na ng tubo. Ito mga kanayon nag-harvest sila ng tubo. Ito, sinukumpol-kumpol nila para pag binuhat nila hindi mahirap. Isang kumpol, isang buhat. Ito mamaya, pag dumating na yung truck nila, pinakarga nila ito mano-mano. Binubuhat mano-mano. Nalagay sa truck. Yan na kanayon, no? Yung kinabubuhay ng tao dito. Palayan. Yung pinasaka ko, medyo malayo pa. Kaya ngayon, yung daan hindi maputik kasi mga isang linggo na rin na hindi umulan. Pero kapag umulan ito, maputik to kaya hindi tayo pwede magsinilas kasi madulas. Kailangan natin hubarin. Pero ngayon kasi tuyo naman yung daan. Kaya sinilas tayo. At saka makapalakad tayo ng mabilis. kanayon, kailangan natin lumusong sa sapa para
pupunta sa bukid. Ngayon mga kanayon, yung sapa ngayon, mababa lang yung tubig kasi mga isang linggo na hindi umuulan. Kaya ito lang yung sapa. Kapag umuulan, malakas yung umulan at saka yung may bagyo. Maapaw yung baha dito hanggang dyan, hanggang dibdib siguro. Ngayon, mababa lang. Malapit ko tayo mga kanayon sa sinasaka ko. Sa panim ko ng mga palay. Ngayon mga kanayon, nandito na tayo sa palayan na sinasaka ko. Ito yung tanim ko na palay. Medyo bata pa. Ito siguro mga 3 weeks pa lang. Bigyan na natin to ng pataba at saka na-sprayan na natin to ng para sa mga piste, para panglaban sa mga piste kasi kapag piniste yung palay natin wala tayong ma-harvest at saka maliit yung ma-harvest natin. Yung binhi ko dito 3 sako, depende din sa pag-harvest natin, depende din sa palay kasi minsan yung palay nagkakasakit at saka yung minsan kapag piniste yung palay natin maliit din yung ma-harvest natin. Kaya time to time umaakit ako dito at saka tinitingnan ko kung ano yung sakit at saka yung piste na dumadapo sa ating palay. Tara mga kanayon, titingnan natin yung tanim ko na palay. Ito mga kanayon, yung sa palayan, dapat kailangan natin palagi yung palay natin may tubig para maganda yung tubo ng ating palay. At saka ito, kaya maganda yung tubo niya. Yun, napansin nyo mga kanayon, ito yung bata pa, at saka ito medyo matanda na. Kasi yung pag-direct ko pagkahapon umulan, kaya yung dito na part na na piste ng kuhol, kaya ito pinaulit ko, pinatangnan ko ulit. At saka ito siguro mas mas matanda to kaysa dito sa kabila. Ito siguro mga 3 weeks na, ito 2 weeks pa lang kasi pinaulit ko to kasi piniste ng kuhol. Ito yung aking palayan at siguro doon yung aking sagingan. Ngayon mga kanayon, ito yung una kong direct. Kung napansin nyo, may mga bakanting maliliit kasi piniste yan ng kuhol, pero may maliit pa rin natira kaya hindi ko na pinaulit. Ito samantala dito, ito talagang piniste ng kuhol, ubos to, walang maliit lang yung tumubo, mga 10% lang. Kaya tulad nito, nung may medyo bakante, taniman natin siya ng palay kasi sayang din yung bakante na kapag natin yung tinaniman.
At saka pag hinayaan natin, tutubo na naman yung mga damo dyan. At ngayon, kailangan natin bumunot dito na sa mga makapal na parte ng mga palay para itanim natin doon. Sa mga makapal lang tayo na parte na kukuha para itanim natin doon sa may mga bakante. Tingnan yung mga kanayo, no? May mga puhol pa rin. Kahit na nesprehan na natin ng gamot para sa pamatay kuhol, dito madami pa rin sila. Pero ngayon okay na to, hindi na tayo kakabahin sa kuhol kasi malalaki na to. Kaya na nito lumaban sa kuhol at saka hindi na to makakain ng kuhol talaga. Kasi yung delikado lang pag bago tayong mag-direct, tapos yung maliliit pa lang yung tubo ng palay natin, yun yung talagang pinipiste nila, kinakain nila. Kaya hindi natutubo yung ating dinirect na palay. Ito yung buhay namin sa nayon. Kailangan natin magtiyaga kahit sa lalim ng init ng araw. Natapos na rin natin yung bakante na tinaman natin ng palay para hindi masayang yung bakante. Ngayon, ikot na naman tayo dun sa taas banda. Bitin ko na lang yung sinilas ko kasi madulas na. Dami ng putik yung pa ako. Ngayon mga kanayon, ito yung palayan ko, saka ito yung palayan ng katabi ng palayan ko. Tingnan yung mga kanayon, no? Yung palay niya parang nagkasakit. Ito yung problema ng mga magsasaka dito. Kapag nagkasakit yung palay mo, ito kapag parang wala ka na itong haasahan, lalo na tayo dito. Saka maliit na yung ma-harvest natin yan na palay kasi ganito yung itsura niya, namumula. Hindi na to siguro maganda yung kanyang bunga. Kaya dapat time to time tinitingnan natin yung palay natin at chine-check kung ano yung sakit nila. Kasi may mga gamot din naman na mabibili sa agri-supply na pwede natin i-apply. Kasi kapag hindi natin chine-check ng time to time, at saka hindi na pagpunta mo dito sa palayan mo na nagkasakit na at naglala na, wala na. Natatalo na tayo dyan. Kaya sayang yung pagod natin na mapipiste at makasakit na yung ating palay. Dito tayo mga kanayon, dito sa medyo taas nating pinapalayan ko. Ito na yung pinakalas na pinapalayan ko. Tingnan yung mga kanayon, kung napansin nyo. Yan o. Doon. Nang medyo matanda na. Tapos dito, medyo bata-bata pa kasi ito pinaulit ko din. Kasi tinira din ng kuhol. Doon, medyo makapal, hindi ko na inulit. Kaya, time to time, umaakyat ako dito, tingnan yung palay kung ano yung development. Kaya, kailangan din natin babantayan kasi minsan pinipiste o minsan nakakasakit, kaya maagapan natin. Ngayon mga kanayon, tingnan nyo, yung tubig, pinaka-importante sa may palay. Kaya nilagyan natin ng palay ito. Kailangan natin may palay, yung tubig, yung palay natin kailangan may tubig. At saka yung nadaluyan ng tubig,
dito, hinati natin. Ito, direct doon sa palayan. At saka dito, pupunta din dito sa ating palayan para kalat yung tubig. At saka, kung nagtatanong kayo kung saan natin kung kinukuha yung tubig, ngayon, papakita ko sa inyo kung saan tayo kumukuha ng tubig.